Hello, welcome dito sa ating Miracle Tech Quarter. Meron pa tayo dito ngayong Gestetner MP214. Ito po ang kanyang hot roller. So, ang gagawin natin dito is magpapalit tayo ng hot roller and magpapalit din tayo ng pressure roller with general cleaning sa ating fixing assembly ng MP214. So, bali dito tinatanggal ko pa yung block ng gear. So, bali, ang problema kasi dito is nagde-detect yung thermistor ng error code, which is SC554, kung saan na hindi tugma yung kanyang heat sensor. Hindi sakto yung init na nade-detect or yung bigay. So, bali dito, magpapalit tayo ng bagong hot roller. Ito ang ating bagong hot roller. So, bali, linisan konti, linisan natin yung mga gear. Mukhang bago siya. Ayan, pasok natin itong itim. Itong gear. Ito pa yung gear na dumidikit dun sa may gear sa may machine. Yung gear na nagpapaikot sa ating hot roller. So, balik natin yung lock. Nagiging gumamit tayo ng gloves. Pasensya ko. So, advice ko lang po, huwag niyong gayahin. It's better na gagamit tayo ng gloves. Iwas yung dumi. Nandidikit sa ating hot roller. Sa the whole video, hindi ako gumamit ng gloves. Bale, gamit tayo ng gloves, mga kaibigan. Baka technician ko dyan. Advice ko lang, please. Gamit tayo ng gloves. SOP sana po yan. Then, bale, yan po, na-assemble na natin yung hot roller. Then, balik natin yung, kasi tinanggal ko yung thermistor. Thermistor, yun po yung nagdetect ng ating init ng ating hot roller. So, kung mali yung detect, maraming error code. Alas 544 SC. SC, parang yun yung standard code. Isip na. Error code niya. So, fixing ata yun. So, yan. Balik na natin yung hot roller. Ito pa yung umiinit kaya tinatawag kong hot roller, pero hindi ko alam kung anong saktong pangalan nito. Tagal na ako nagre-repair pero hindi pa rin ako sure kung anong pangalan. So, tinawag ko na lang na hot roller to. Kasi umiinit eh. Yung parte na umiinit dun sa ating top gear. So, kunting ayos lang kasi meron yung item na separator nito sa tape. So, bali, babalik na natin yung kanyang lamp. So, ingat-ingat para hindi natin mabasag ito.
delikado kung mabasag. Yan po yung kanyang lamp, yung nagbibigay ng init sa ating hot roller. Parang lamp kasi. So, konting careful lang po. Kasi mahirap nang mapasagan dyan. Kung sino pong nakakalam, please message kung anong pangalan po nito. Tapos sa ating comment box kasi hindi ko po alam pangalan niya. Tagal na akong nag-prepare kaya ng terminology ngayon. Medyo hindi pa rin ako kabisado sa appear. Okay, tali natin yung lock. Tapos may yung ating gamit na screwdriver is may magnetic. No? So, mahirap. Ayun. Yan po yung ating binalik. Parang holder kasi yung lamp niya. Ano yan? So after that, yan po, napalitan na natin yung hot roller. Ang susunod nating palitan is yung pressure roller. Kasi ito, may napunit. Hindi ko alam kung paano ginawa ng customer, pero napunit yung pressure roller niya. So na. Yan, sunod na natin itong ating pressure roller. Ito yung rubber. Rubber yung kanyang tanggalin natin yung dalawang tornilyo. Medyo mahirap itong tanggalin. Yung pressure roller. Kasi meron kong tatanggalin dalawang lock. Dalawang spring. Ayan. Gumamit ako ng tweezer dito. Yan po. Yan sa kabila. Tanggal ko yung glue. May release yung pressure roller natin. Nahawakan niya kasi. Ayan. At tanggal. Ayan po yung ating pressure roller. Yun yung po problema natin. Nasira. May either kasi natamaan yan ng metal o anong bagay na matigas. Habang nagro-roll yun, nasira na tuloy. So, linisin natin. Ayan, kunting linis. Kailangan natin itong linisan kasi kapag hindi ito malinis, metal na to, yan yung nagkukos ng maraming paper jam. O yung lalabas yung papel natin doon sa output niya is may parang wave.
may ano to, tupi yung mga papel natin na lumalabas. Yeah, ito yung pinaka one of the problem was ng paper gel. Ito yung mga ano, toner na tumigas. Okay, kailangan natin linisan yan. And